Ang kwento ay nagsisimula sa isang batang lalaki na nagngangalang Haro, na kung saan ito'y nagkulong sa sarili matapos mabiktima ng pambubuli sa kanyang paaralan. Nanatili siya sa kanyang kwarto ng ilang taon, pero isang araw, bigla siyang muling ipinanganak ng isang diyosa. Napagtanto ni Haro na marahil siya'y namatay at sinabi ng diyosa sa kanya na siya'y muling ipapanganak sa isang bagong mundo na puno ng mahika, at bibigyan siya nito ng mga napakalakas na kakayahan para tulungan siya sa kanyang bagong buhay. Inutusan siya nito na maging makabuluhan ang kanyang ikalawang pagkakataon sa buhay, at ang nais lamang ni Haro ay makapamuhay ng tahimik at masaya, na gusto lamang manood ng anime at maglaro ng mga laro sa buong araw. Muling ipinanganak siya ng diyosa at inaasahan niya na magagamit niya ang kanyang napakalakas na mga kakayahan, upang tulungan siya na mamuhay ng isang magaan at masaya na buhay. Natagpuan niya ang kanyang sarili na muling ipinanganak bilang isang sanggol at lumalabas na siya ay ang anak ng hari. Isinilang siya na may royal insignia sa kanyang katawan at natuwa ang hari sa posibilidad na malakas siya kaya ipinagawa niya sa kanyang tagapayo ang isang mahika ng pagsusuri. Ang kristal na bola ng tagapayo ay kumikinang habang sinusuri ang kapangyarihan ni Haro, at inakala ng hari na dapat siya ay nasa level 40 dahil ang kanyang ina ang bayani na tumalo sa Demon King. Subalit lumalabas na level 2 lamang siya, at napansin din ng tagapayo na wala itong element kaya magic barrier lamang ang kanyang magagamit. Hindi makapaniwala ang hari, nagtataka kung paano sila nagkaroon ng ganitong napakahinang anak, at inisip nila na magiging problema kung malalaman ito ng ibang tao kaya nagplano silang ilabas na namatay siya sa panganganak. Hindi makapaniwala si Haro na mamamatay na naman siya matapos siyang muling ipanganak, at doon iniutos ng hari na itapon siya sa malayong gubat. Nagpanik ang diyosa sa nakitang ito at napagtanto niyang nagkamali siya dahil ang tunay na power level ni Haro ay nasa 1002, pero hindi umabot sa ganitong taas ang mga magic meter ng mundo, kaya hindi nila na-realize kung gaano siya kalakas at nakalimutan din niyang bigyan ito ng magic element. Natagpuan ni Haro ang kanyang sarili na iniwan sa isang gubat at wala siyang magawa dahil isang sanggol lamang siya. Naisip niya ang nabanggit na kaya niyang gumamit ng magic barrier kaya nagdesisyon siyang subukan ito. Iniisip niya ito at nagawang lumikha ng isang kubo, natagpuan niyang madali itong kontrolin, madaling binabago ang laki at hugis nito. Sinubukan niyang gamitin ito sa kanyang sarili at nagawa niyang lumutang sa hangin, pero sa sandaling iyon biglang lumitaw ang isang malaking lobo. Nagsimulang magpanik si Haro subalit protektado siya ng kanyang barrier. Tumawag siya ng maraming iba pang mga barrier at itinapon ang mga ito sa lobo, kaso lang hindi ito nagdulot ng anumang pinsala. Naisip niya ang umatake gamit ang mas malaki kaya ginamit niya ang kanyang mga barrier upang makuha ang mga puno at ginamit niya ang mga ito para talunin ang lobo. Kayang bumangon ng lobo kaya nagdesisyon siyang pumunta pa sa mas malaki, kumuha ng napakalaking piraso ng lupa. Naghahanda siyang wasakin ang lobo pero bigla siyang nakarinig ng boses na nagsasabing susuko na sila, hindi niya alam kung saan ito nanggaling kaya tuloy pa rin siya sa kanyang pag-atake. Umiyak ang lobo at napagtanto ni Haro na nakakapagsalita pala ang lobo, hindi makapaniwala ang lobo kung gaano siya kalakas, napagtanto nito na hindi siya normal na bata. Nahihirapan si Haro na magsalita pero nagkaroon siya ng ideya at gumamit ng barrier na nagpapahayag sa kanyang mga saloobin. Nagawa niyang magsalita at gusto ng lobo na malaman pa ang tungkol sa kanya. Ipinakilala ni Haro ang kanyang sarili at sinabing itinapon siya dahil masyadong mababa ang kanyang mana level, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng lobo dahil ramdam nito ang kanyang malakas na kapangyarihan at napagtanto nito na siya ay ang reincarnation ng Demon King. Nagdesisyon si Haro na sakyan ito, inaangkin na siya ang Demon King at agad na pinaniwalaan siya ng lobo. Inamin ng lobo ang kanyang pagkatalo at sinabihan siya na tapusin na lamang siya, subalit sinabi ni Haro na hindi ito kinakailangan basta't hindi na siya susugod muli. Hindi makapaniwala ang lobo na napakabait niya at nag-promise ito sa kanyang pangalan bilang isang flame fenrir at pananatilihin ang pangakong ito. Nagpaalam si Haro at tinawag niya itong Flay, ngunit nagulat ang lobo at tinignan niya ito bilang isang pagbibigay ng pangalan kaya sinabi nito na mas magandang magkaroon sila ng kasunduan at nag-promise ito ng kanyang katapatan sa kanya. Ipinaliwanag ni Haro na binawasan niya lamang ang pangalan niya, at hindi nagtatangkang bumuo ng anumang pakipagsundo subalit hindi siya pinapansin ni Flay. Bigla ang nanghina si Haro at nahulog siya sa lupa,
Nagtataka si Flay kung ano ang nangyari at lumalabas na kailangan niya ng pagkain, binanggit niya na kailangan niya ng gatas at napunta sa pagiging human form si Flay.